Habang sinusuportahan ni Jimmy Bundok si Vice Presidente Sara Duterte bilang susunod na lehitimong tagapagmana kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay sa saligang batas, hindi ba't dapat nating suriin muna ang katotohanan sa likod ng kanyang pamumuno? Ang konstitusyon ay malinaw sa succession. BP ang susunod. Ngunit hindi ito nagbibigay ng lisensya para sa korupsyon na walang pananagutan. Sa katunayan, sa gitna ng lumalaking iskandalong pampolitika na humahamon na sa pagkakakulong ng mga opisyal itong nalalapit na Pasko, si BP Sara mismo ang nasasangkot sa seryosong paratang ng pagnanakaw ng pundo ng bayan. Okay? Ito po ang sinasabi ni Jimmy Bundok sa kanyang pagsuporta kay BP Sara. Ano? Jimmy Bundok backs BP Sara as possible successor. Bakit hindi nyo subukan? Bakit ko naman susubukan? Nakikita naman namin kung paano gumalaw si BP mo. Sagutin niya muna kung sino si Mary Grace Piatos. Kita nyo naman. Hanggang sa in-archive na lang yung kanyang impeachment proceeding, impeachment trial. In-archive ng kanyang mga supporters dito sa Senado. Sasabihin mo na subukan, para kaming kumuha ng batong ipinukpok namin sa aming mga ulo. Mr. Jimmy Bundok. Ito pa. Former OPM artist and lawyer Atty. Jimmy Bundok said he would support Vice President Sara Duterte if she ends up replacing President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang problema yan kahit suportahan mo. Gano'n naman talaga tayo, may kanya-kanyang sinusuportahan eh. Pero kami, para sa panawagan mong bakit hindi nyo subukan, kayo ang sumubok. Kasi nakikita na namin kung paano siya magtrabaho. Hindi pa nga niya nasasagot yung mga akusasyon sa kanya. Ha? Kaya nga matagal ko nang tinatanong yan kung sino si Mary Grace Piatos. Stressing that the Constitution places her next in line should effort to unseat the President prosper. It's not about the pro Sara. It's about changing an effective leadership, and by the virtue of the constitutional succession, BP Sara talaga ang nakalaan. Yun ang sinasabi mo. Yun ang nasa utak niyong mga didilis. He said, it is political on my part. Siyempre, it's a bit political but also it is constitutional. Walang masama, mayroong masama. Masama ang ugali ni Sara Duterte. Masyado siyang siga-siga. Masyado siyang palamura. Ha? Ayaw niyang sagutin yung mga akusasyon sa kanya. Paano mo ipapalit ang isang leader na may bahid ng korupsyon? Sige nga, Jimmy Bundok. Ngayon, kung wala sana siyang bahid ng korupsyon
sa paggasta ng confidential at intelligence fund ng OBP. Baka maaari pa. Pero hanggat hindi niya nasasagot ang mga katanungang yan, hindi mo makukuha ang suporta ng mas nakararami. Makukuha mo lang ang suporta ninyong mga DDS. Ano? Oh. Yan po ang katotohanan. Bakit ako susuporta sa isang taong napakalutong magmura? Bakit ako susuporta sa isang taong mahilig magbanta ng kamatayan? Bakit ako susuporta sa taong pikunin, hindi marunong magtimpi? Hindi po yan ang katangiang hinahanap namin sa isang leader na pwedeng umupo. Isipin nyo, noong nakaraang taon, iniimbestigahan ang Office of the Vice President dahil sa hindi may paliwanag na paggamit ng mahigit milyong confidential fund. Perang dapat para sa seguridad ng Estado, ngunit walang ebidensya ng tunay na aktibidad kahit na naghain siya ng counter affidavit, ano? Upang ipagtanggol ang sarili. Ang Commission on Audit nagbigay lamang ng unqualified opinion na hindi rin nagtanggal ng mga tanong. Ngayon, habang nagpaparayot siya laban kay Marcos dahil sa budget miss at crisis sa confidence, ang Malacanang naman ang nagbabala. Huwag siyang magkunwaring malinis dahil ang kanyang mga aksyon ay maaaring maging basihan ng isang graft at betrayal of public trust. Ito ay hindi simpleng chismis. Ito ay tunay na galit ng publiko na humahantong sa mga protesta laban sa korupsyon. Kabilang ang isang 3 araw na rally, nagsimula na ngayong linggo. Kung ang succession ay tungkol sa pagiging karapat-dapat, hindi lamang sa posisyon, bakit hindi nating bigyang pansin ang mga ito? Si VP Sara na dating inaasang bilang tagapagpatuloy ng tough on crime na legacy ng kanyang ama ay ngayon nahuhulog sa parehong bitag ng korupsyon na sinasabi niyang kinukutya niya. Sa halip na suportahan ang isang leader na nasa gitna ng pagsisiyasat, hindi ba't oras na para sa tunay na pagbabago? Mula sa mga Duterte at Marcos na drama patungo sa isang gobyernong tunay na may integridad. Ang konstitusyon ay gabay, ngunit ang bayan ang hukom sa bandang huli. Yan po ang aking masasabi sa pagsuporta ni Jimmy Bundok kay Sara Lustay. No? Bakit hindi nyo subukan? Bakit namin susubukan?
Di para mong sinabing kumuha kami ng batong pinukpok namin sa aming mga ulo. Kung gusto niyong subukan, kayo na lang. Ha? Jimmy Bundok. At walang makakapigil sa inyo. Okay? Okay. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Paki-like, subscribe, and share. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.